Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita ninyo ako, kayo may hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng binibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga binigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang Diyos ay makapangyarihan. God is all powerful. At sa palagay ko, ipinapakita niya ito, pinamamalas niya ito sa dalawang pangunahing paraan. Una, ang kanyang kakayanan na lumikha mula sa kawalan. Katulad na lamang po ng sandaigdigan, nilikha niya ito mula sa kawalan sa pamamagitan ng kanyang salita lamang. Sinabi lang niya, "Let there be." And everything came into being. Wala itong raw material. Basta sinabi lang niya, lumitaw na ang lahat. Ganon ka makapangyarihan ang Diyos natin. He created everything out of nothing. Pero meron pang isang paraan ng pagpapamalas niya ng kanyang kapangyarihan, at ito ay ang kanyang kakayanan na gawing mabuti, gawing maganda, gawing dakila ang epekto ng kasalanan. Di ba? Kapag kasalanan, dapat ang resulta nito ay kasamaan din or something tragic, pangit, and no, dito natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos. His ability, sabi ko nga, to turn the table around. O yung sinasabi ni Joseph in the Old Testament, na ang masamang ginawa ng tao ay pinahintulot ng Diyos para sa maganda nitong magiging epekto. Yan po ang makikita natin sa ating unang pagbasa. Nakatatakot at nakalulungkot yung sinasabi dito sa intro pa lang ng ating unang pagbasa, kasi nagsimula na nga daw ang matindi at mahigpit na pag-uusig para sa mga Kristiyano. Kaya kumalat-kalat sila kung saan-saan Kasi nga, nangangalib na din ang kanilang buhay. Kapapatay lamang po kay Esteban sa puntong ito. At ito'y ginawa ng mga Hudyo, ginawa ng mga tao nun sa mga unang Kristiyano para takutin sila, para palungkutin sila, para ibaba ang moral nila. Kaya nga po ang sabi dito, labis nilang ipinangnangis yun, yung kamatayan ni Esteban. At yun nga ay ginawa talaga para pababain ang moral nila. At nandyan pa si Saulo na nagsikap talaga na buwagin ang samahan ng mga unang Kristiyano. Kinakalad kanya ang mga unang Kristiyano, mapalalaki, mapababae man, sa daan, sa lansangan, para hiyain, minsan para batuhin. Wala siyang pakialam. Kaya ang mga unang Kristiyano, sabi ko nga, nagpulasan, napunta kung saan-saan. Bagay na sa tingin ng mga tao noon ay pagkatalo, o pwedeng sa tingin din ng mga unang Kristiyano. Pero hindi yun ang tingin ng Diyos. Sapagkat gagamitin niya ang tragic, ang nakalulungkot at katatakot na pangyayaring ito para sa kanyang magandang layunin para sa mga unang Kristiyano. Sapagkat ang sabi dito, saan man magpunta mga unang Kristiyano, pinapahayag nila ang salita ng Diyos, ang mabuting balita. Kaya't mas kumalat ang salita ng Diyos, ang katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. And so, you see, God's ability to turn the table around, because what the enemy meant for destruction, God used for expansion. The Christians or the early Christians fleeing, pag-alis nila, pangalat nila, was God's way of sowing. Kaya mas nakilala si Kristo sa iba't ibang panig
ng mundo sa iba't ibang bayan. Sa gayon, mas dumami pa ang mga mananampalataya. Mas marami ang nakakilala sa Panginoon. And take note, yung bulk ng gawain ito, ng pagpapalaganap ng mabuting balita during this time na pinapersecute ang mga unang Kristiyano was done not by the apostles, but by the ordinary members of the Christian community. Kasi nga po, nanatili yung mga apostol sa Jerusalem Ang kumala talaga sa iba't ibang lugar ay ang mga ordinarong mga Kristiyano. Sila talaga itong mga nagpalaganap ng pananampalataya tungkol kay Kristo. Kaya't ang naging resulta, hindi lamang sa dumami ang mga nakakilala kay Kristo, kundi yung mga nauna ng sumampalataya sa Kanya, yung mga unang Kristiyano, mas naging matatag pa ang pananampalataya nila sapagkat sa oras ng matinding persecution ay pinanindigan talaga nila. Ang naging resulta actually, hindi lang quantity, kundi quality. Ganun kamakapangyarihan ng Diyos. Nakita niyo na? Yung napakapangit, kaya niyang gawing napakaganda. Yung napakabaluktot, kaya niya gawing napakatuwid. At yung napakadilim, kaya niya gawing napakaliwanag. Kaya sana mga kapatid, ito yung maisip natin kapag tayo dumaranas ng mga suliranin, yung kapangyarihan ng Panginoon na gawing maganda ang ating sitwasyon. Tama namang pwede nating hindi na maranasan yung mga pangit, yung maganda na agad. Pero isipin po ninyo, di nga ba't mas na-appreciate natin yung maganda kapag yung pangit ay ating naranasan muna? Di ba? Paanong makikita natin ang kapangyarihan ng Panginoon kung ang makikita lamang natin ay ang maganda agad? Alam naman natin na yun Di ba? Kaya nga kombinasyon ito ng kapangyarihang sinasabi natin His ability to create something beautiful out of nothing. Pero tingnan natin yung pangalawa, may kapangyarihan din siyang taglay to create something beautiful out of something ugly. Hindi nga ba't mas lumulutang ang kapangyarihan niya pag gano'n? Kaya sana yun ang lagi nating isipin na sabi ko nga, hindi tayo pababayaan ng Diyos na umiyak kung wala siyang magandang binabalak. Na kapag naranasan na natin yung kanyang magandang balakin, sabihin natin it's worth it. Sulit. Hindi lamang sulit as in kung ano yung nawala sa atin, tatambalan lamang niya, kung ano yung ipapalit niya sa atin. Hindi. Kasi yung anumang mawawala sa atin ay sisiguraduhin niya na yung ibibigay niya ay sobra-sobra pa sa mga nawala sa atin. Basta tulad ng mga unang Kristiyano na kahit nakaranas sa mga malulungkot at nakatatakot na karanasan, patuloy pa rin lang ginawa yung dati nilang ginagawa. Patuloy pa rin silang nangaral, patuloy pa rin silang nagdasal, patuloy pa rin silang sumampalataya. Kaya nakita nila kung papaanong ginawang maganda ng Diyos yung pangit na karanasan nila. Sapagkat kung makararanas tayo ng mga pangit na sitwasyon at mawala na tayo ng pag-asa, tatalikod na tayo sa Panginoon, magtatampo na tayo, magagalit na tayo, hindi natin makikita yung pangalawang paraan ng pagmamalas niya ng kapangyarihan niya. Kung papaano yung pangit ay gagawin niyang maganda. Kaya sana tulad ni San Esteban na pinagnilayan natin kahapon, huwag nating aksayahin ang panahon natin sa pag-isip, bakit ba ito nangyari sa akin? Ba't nila ako ginaganito? Lalo huwag nating isipin, kinakalimutan ako ng Diyos. Iniwan na niya. No. Mas mag-focus tayo sa Panginoon. Mas kumapit tayo sa Kanya. Mas magdasal tayo. At makikita natin na makapangyarihan siyang talaga. Na may purpose din kahit ang ating mga mabibigat na problema. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo sapagkat anak niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko
sapagkat mahal niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringin ng Diyos ang samuko. Pumikit tayo. Panginoon, alam ko nang makapangyarihan ka na kaya mong gawin ang lahat Pero sana mas maniwala ako na kahit yung mga pangit na nangyayari sa buhay ko, ay kaya mong gawing maganda in such a way na magkaroon sa akin ng magandang resulta pati na sa mga taong sa akin ay mahalaga. Huwag ko sanang husgahan hindi lang ang kapwa ko kundi ang mga nangyayari sa buhay ko. Huwag kong husgahan na yung pangit na sitwasyon hanggang dito lang ito sapagkat kapag kasama kita o Panginoon sa iyong kapangyarihan, you can turn the table around. Hindi mo lang papantayan yung mga nawawala sa buhay ko, so sobrahan mo pa, isusulit mo pa ang mga ipapalit. Hallelujah! Tulungan mo ako, Panginoon, na panghawakan ang katotohanan ito. Hallelujah! Tulungan mo ako, Panginoon, na masumampalataya sa kabila ng mga problema. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pababayaan. Imposible yan. Hallelujah! Talagang ganun ang buhay. Hindi sa lahat ng araw magandang mangyayari. May mga pangit na mangyayari. Pero hindi ito magiging huli. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Siya ang Alpha at Omega, hindi magtatapos sa kalungkutan ng buhay mo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo na mas ma-appreciate mo ang kagandahan kapag nakaranas ka ng kapangitan, ng kapighatian, kay Jesus, mayroong magandang mangyayari. Hintayin mo lang. Basta hintayin mo. Huwag kang mainip, huwag kang mawawala ng pag-asa kasi hindi mo makikita. Kung lalapit kay Jesus, papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapano na sa una-una ngayon magpakilanman, pa sa walang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.